Magandang gabi sa inyo. Ngayon po ay Monday, 9 days to go before Christmas. Ibig sabihin yan, nagsimula na ho kagabi ang anticipated mass ng simbang gabi. Ayun. So, yung iba kasi mas gusto nila sa umaga, sa madaling araw. So, mamaya ang simula ng novena natin, ang Misa de Gallo. First day of Misa de Gallo. Ibig sabihin talagang palapit ng palapit ang Kapaskuhan. At nais nating pasalamatan po ang ating mga nakasama ng mga pilgrims. Yesterday, nagkaroon kami ng konting get-together sa tahanan ng ating isa sa mga pilgrims natin, si Lilibet Pernasita, dyan po sa San Juan, Metro Manila. Buti na lang, linggo. Walang masyadong traffic sa Ortigas. So sa lahat ng mga nakasama natin, maraming salamat kay Liza at Raul. Sino pa nandun? Si Kay Bernabe, si Lodi Baranda, si Alfred Saban, si Ika Villanca, sino pa? At yung iba pa. Siyempre kami nandun. Napakasaya. We do it every year. We get together and si Digna Pastor. Maraming salamat sa inyo. Get together and kwentuhan at plano ng mga project natin. Gagawin nating project for maybe before the end of the year or hopefully after the holidays, yung ating pagtulong sa mga higit na nangangailangan. Magandang gabi, welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag hanggang alas 11:30 ng gabi. Tayo po ay napapakinggan sa Mega Manila sa 105.9, samantala sa Davao City, nakikinig po mga listeners natin at mga Dr. Lovers natin sa 106.7, 101.9 sa Cebu, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 Ormoc City, at syempre po sa, ano yung pangalan nun? Baba mo nga ng konti, taas mo yan, sa Tacloban. Sa Tacloban. Ano yung frequency natin sa Tacloban? 104.7. Yun, Tacloban po yan. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal TV. At syempre, huwag din pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel, just search for at True Network PH. At True Network PH. Bubungad po dyan sa inyo ang mga programa ng ating stasyon at hanapin lamang po ninyo ang Dr. Love Podcast. At inyo pong makikita ang ating mga episodes. Complete list po yan. Pwede niyong balikan yung mga nagdaang episodes ng programang Dr. Love. Pwede rin po kayo manood ng live sa YouTube sa ating regular time slot na 9:30 to 11:30 p.m. Lunes hanggang Biyernes. At syempre para naman po sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok, hanapin lamang po ang 105.9 Radyo 5 True FM. Pagbabalik natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes at 16 ng Desyembre, unang araw ng Misa de Gallo. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes at 16 ng Desyembre. Unang araw ng Misa de Gallo, paghahanda natin sa pagsapit ng Kapaskuhan o pagsilang ng Anak ng Diyos. Ang siyam na araw na ating paghahanda o novenaryo ng Misa de Gallo ay magsisimula sa araw na ito.
Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-5 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 33 hanggang 36. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para mailigtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Oras o 9:52 ang ating tumpak na oras. Atin namang puntahan ngayon ang atin pong episode ng Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. At syempre kasama ho ang harapan tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod Brother June Banag, ang Dr. Love ng 105.9 Radyo 5 True FM. Kung nais po ninyo magkomento hinggil po sa inyong mapapanood sa episode natin ngayon sa Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Pwede rin pong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi. Pinamagatang That Thing Called Tama Na. Narito. Sakit kapag yung mga magpapamilya sa isang tahanan ang nagbabangayan. Lalo na siya po'y isang senior citizen na binabastos daw ng kanyang bargas na hilaw na hipag. Kaya Nanay Josie, humarap ka na! Ano ang problema mo? Ang problema ko po yung hipag kong lapastangan. Ay! Big word! Okay, bakit? Ano ang ginagawa? Kasi po, pag nag-aaway silang mag-asawa, lagi niya na lang binabastos na sa mga kapitbahay. So nakikita nyo kasi nasa iisa kayong tahanan. Hindi naman po. Nandun, may sarili po silang bahay. Pero ako doon po, tinatawag lang po ako ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman yung mag-asawa. Okay. Pero away na nila mag-asawa yun. Bakit ka nakikialam? Kasi po nakakaawa naman po yung kapatid ko. Halos wala na siyang ginagawa sa bahay. Oh. Ang kapatid ko po nagtatrabaho, stay in. So sinasabi mo yung babaeng nananakit at nang babastos, walang ginagawa? Wala po. Pero yung Sa kapatid loob mo... po ng 6 na taon, ganun na lang po siya lagi. Okay, walang trabaho. Wala po, yung asawa niya lang po ang may trabaho. Yung kapatid mo. Opo, sa-cellphone lang po. Hindi naglalaba. Hindi nag-aasikaso sa loob ng bahay. May anak. May anak po, isa, lalaki. Buti naasikaso yung anak. Opo, kasi banding silang mag-ina eh. Okay. So, ang nirereklamo mo, yung katamaran, Opo. at saka ano pa, pambabastos. Opo. Okay. Pero hindi naman nananakit. Na ganyan lang po ko. So, anong epekto nito sa kanilang anak?
Wala naman po kasi yung bata doon pagka pumupunta na ako, nag-aaway yung mag-asawa. Oo. Inaalis na po nung... Pero ang balita namin, nahahawa na daw yung ugali. Opo. O, paano? Ano po, yung bata na ano na rin po, nakikipag-away sa kapwa bata. Ah, ganun. Tapos pagka sasabihin namin, Ella, yung anak mo, may inaano na naman. Sasabihin niya lang, Bino, ganun lang. Oh. Wala Ilang na. taon na ba? Ilang taon na ba yung anak? Anim na Ay, taon 6. na po. Ako, importante yan. Lalaki Importante po. na nasusupil yung ganyang edad talaga. So, ito mismo nakikita ng sarili mong mga mata. Hindi naman Opo, chismis lang. Opo. Eh, malabo na po mata ko, pero nakikita ko pa rin yung mga ginagawa niya. O ano naman yung iniinda mo masyado, Nanay Josie, na nasabihan ka daw ng napakasakit na mga salita? Ano po, yung mamatay ka na. May ganun? Opo. Bakit naman humantong sa sasabihan kang mamatay Kasi ka nga na? po, nakikialam nga po ko. Kung tutusin, hindi naman ako dapat makialam. Kasi away nila mag-asawa. Eh, kaya lang nga po, nakikita ko po yung kapatid ko, parang nakakaawa naman. O anong sabi ng kapatid mo sa'yo? Nirereklamo rin niya yung kinakasama niya. Hindi sila mag-asawa, hindi kasal. Hindi po. Ano ang nirereklamo sa'yo ng asawa niya? Wala naman, sinasabi niya lang na, paano, grabe ka naman kasi makasagot sa mga kapatid ko. Kaya inaano ka. Ayun. So, kumbaga, hindi niya marendahan. Opo. Hindi niya marendahan. Totoo nga bang walang modo ang kanyang hilaw na hipag? Magtutuos nga, Ella, humarap ka na! Totoo yun, wala yung wala yung Chismosa ka respeto kasi. eh. Wala yung respeto sa akin. Yung bunganga niya. Wala yung respeto sa akin. Kung nga rin Masyado yan. Katanda-tanda na po, maano po doon na po sa bahay. Di na nga po minsan nakakapaglakad. Ayun pa, chismis and chismis. Eh, paano naman? Inaano niya yung kapatid Mera-mera ko. pa po yan. Oo. Inaano niya yung kapatid ko. Inaano niya po? Hindi po. Eh, minsan, Hindi, gusto niya minumura po niya maging kahit sa po kami karamihan mag-asawa. tao. Bakit po sa kanya susudio asawa ko? Eh, ako po yung minamahal. Siya po So, feeling mo naman, Ella, minamahal ka ng asawa mo. Opo, mahal na mahal po. Eh, siya po pakialam, mahirap po yan. Paano naman di nga ako makikialam? Kasi nga, di ba, ang ginagawa niya sa kapatid Ito ko. pa po, minsan pa Oo. po, may time pa po yan, ano po, hingi po ng ulam sa amin eh. Gusto niya po, kukuhanin po lahat, ay po mamigay sa iba. Ganyan po siya. Totoo yan. Ganyan po Yes. siya. Ang nirereklamo dito, Ella, ay yung... Nagdidisiplina ko po sa anak ko. Oo, nananakit ka daw. Una, nananakit ka ng damdamin kasi bastos ka nga daw sa kanya. Ito po sabihin ko po yan Tama po ba yon? Malapit lang po bahay ko po. Chichismis niya po ako nang naririnig ko po siya. Napaka-chismosa po kasi po niyan. Anong Opo. chinichismis niya Basta sa'yo? po ano po, paratang-paratang lang po. Puro po siya paratang na, wala man siya ebidensya. Eh, paano nga kasi yung ginagawa niya? Yung nagsasabi malandi daw ako, malandi Yung daw. Puro ginagawa ganun niya puro kasi. paratang-paratang na, wala man ebidensya. Ate Kulit, kakaiba yung chinichismis ka nang naririnig mo. Oo, totoo po. Siya po yun. Siya po, ganun Minsan po siya po nga eh, mag-chismis. di yan uuwi. Meron na po siya paratang sa akin nun. May paratang na po siya sa akin nun. Sabi niya po sa ibang lalaki. Hindi niya po alam kung nasan po ako. Nasa barkada lang po ako. Sabi niya po, saan na naman daw akong lalaki nakikitulog. Puro siya paratang, wala siya ebidensya. Paano ngayon ang anak mo kung nagbabarkada ka ng ganon? Na po eh. Oo. Walang magbabantay. Niiwan niya po. Iniiwan niya dun sa, minsan umuwi yung kapatid ko, dun. Pag time na andyan yung kapatid ko, saka siya alis. Pero pagka wala, hindi niya naman iniiwan yung anak niya. Yun ang importante, yung anak. Kasi yung anak, nag-aaral na ba yung anak mo? Opo. O, nag-aaral naman. Grade 1 po. Mabalik Opo. tayo sa pambabastos. O bakit naman nasabihan mo siya ng mamatay ka na sana? Kasi po, ganito po nga yun. Andito lang po yung bahay ko, tapos po, siya po, chismis po siya, chismis. Kung sino man po dumadaan, chinichismis niya ako, kukwento niya po ako ng parang paratang niya lang, nang wala naman siyang ebidensya. Kasi po, naiinis ano na na po, ako. napupuno na po yung tenga ko kakapakinig ng ganun siya. Kaya sinasagot ko na siya, sabihin ko sa kanya, ikaw, tigil mo na yung bunganga mo, mamatay ka na, ganun. Ganun ko siya. Pero Kasi- mali din, ano? Opo, mali din kasi pero- nakakatanda siya sa'yo. Pero po, mali din po yung chismis ka po nang naririnig Mali po din natin. yun. Oo, mali din yun. Oo. Hindi talaga. Ano yung mga chismis? Wala naman po, yung mga chismis, yung mga tropa niya,
Yan pa po, isa pa po yun. Mahilig po siya mangialam po sa mga barkada ko po. Masyado niya po akong pinapakialaman na. Speaker, ang lakas. Isa lang ang magsasalita, okay? O, Ella, ano yung chismis? Nagpapatugtog po ako, nagtatambay-tambay kami magbarkada po. Ano po, lalapit pa siya doon, nagpapatugtog ako, sabi niya, hinaan mo nga. Sabi ko, ano bang pag-aabalaan niyo? Bakit pahinaan mo? Yung pala, magchichismisan lang din pala sila. Nang kami-kami lang din po pala yung ichichismis. Ganun po. Gaano ba kalakas yung gaano kalakas yung speaker nyo? Baka sobra namang Malakas po talaga. lakas. Ilalakasan ko po talaga para po mainis sila. Wala na dyan. O ayan, Dr. Love, bakit ba ngayong panahon na ito, ang hilig talagang magsisagot ng mga kabataan? Ano ba yan? Woke ba yan? Woke? May karapatan silang magsalita, kaya gano'n na lang ang pagsasagot sa nakatatanda. Ate ko rin, lahat tayo may karapatan, ano? Pero kailangan yung karapatan natin matapos doon sa karapatan, sa pagsisimula ng karapatan ng iba. Kay Nanay Josie, senior citizen na tayo, alam nyo, napakasakit para sa atin ng mga may edad na sabihin ng mga nakababata na, ikaw matanda ka, wala kang pinagkatandaan, no? Hindi lang alam nito mga batang to kung anong damdamin ng mga may edad, ng mga senior citizen na gano'n na sinasabihan nyo. So, tayo na mga may edad, ilagay din natin yung sarili natin doon sa igagalang tayo ng mga nakababata. Mag-focus ka na lang sa buhay mo at kung anong mga mapagkakaabalahan mong magiging produktibo, mag-aral ka yung crochet, Ate Kuring. Maganchilyo. Maganchilyo sa bahay mo. Oo. Kaya, Vocational arts na pwedeng gawing negosyo. right. Oo, maraming pagkakaabalahan. Kaya Ella, hindi maganda na makita talaga sa mga kabataan na katulad nyo, whether nasa katwiran ka, na magtaas ka ng boses sa isang may edad, no? Sa isang sibilisadong lipunan, walang lugar yan. Ang sa akin sa'yo, Ella, pagtuunan mo ng pansin kung paano mo matuturuan ng values ang iyong anak, yung values na wala sa'yo, ay maituro mo sa mga anak mo. Para mo maituturo yung values na wala sa'yo. Kailangan pag-aralan mo ang buhay mo. Tinatanong nga kasi ni Ate Kurig sa akin, bakit ang mga kabataan ngayon talagang lumalapas tangan sa mga may edad? Wala yan dun sa Gen Z. Nasa values na itinuturo ng mga magulang sa atin nung maliliit pa tayo. Kung lumaki tayo na walang values, salot ka sa lipunan. Kasi hindi ka magandang influensya. At baka iyan ang ma-pick up ng anak mo sa iyo. No? Yung walang respeto sa nakatatanda. Kasi nakikita, hindi problema dito yung grade 3 lang ang natapos natin. Ang problema dito yung values na ibabahagi natin sa ating mga anak para maging responsableng mamamayan ng ating bansa. Maraming Okay, salamat, Dr. Love. salamat din sa iyo, Ate Kuring. Ito panawagan to sa mga magulang, lalo sa mga kabataan ho natin. Panawagan yan, kinakailangan po. Maturuan natin ang ating mga anak ng good manners and right conduct. Good manners and right conduct. GMRC. Meron pa ba niyan? Paano maituturo sa mga bata ang good manners kung walang manners ang magulang? Babalik ko ang programang Dr. Love Radio Show ganap ng alas 10:04. Ang ating tumpak na oras sa programang Dr. Love Radio Show. Ito si Brother June Banaag hanggang alas 11:30. Nagpapasalamat kay Nikki Galiera na nag-text sa ating programa. Wow, nagpa-desk point sila. Ano yung desk point? Hindi ko alam yun. Baka bagong terminology ng mga kabataan. Leo Mendoza Nora. Paddy's Point. Okay. Akala ko kung ano yun. Paddy's Point sa Antipolo yun, di ba? Leo Mendoza Nora, magandang gabi sa inyo. Good evening and happy listening. Sa mga patuloy na mga nagtitiwala sa programa natin, binabati rin natin na magandang gabi si Rodolfo Cruz, Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City, isa sa mga avid senior
senior citizen ng Dr. Love. Zenaida Mendoza, good evening and happy listening. Rose Ambos, good evening po. Magandang gabi rin. Buhat sa Muntinlupa, nagpapa-shout out si Albert Galoy. Albert Galoy. And Rose Ambos, yan, magandang gabi. Siyempre, magandang gabi sa inyo kay Vincent Garcia. Good evening po. I'm watching here at watching in Gloucestershire, UK. Imported yan, ha? UK. Salamat po ng marami si Marvin Riabad ng North Caloocan ay nag-text sa atin. Good evening, Brother June. Present and nagpapacheck lang po ng attendance from North Caloocan. Medyo malamig na ang simoy ng hangin. Advance Merry Christmas. Malamig ang simoy ng hangin. Di ba? Bakit? May yelo. Naka-aircon yata kayo eh. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Kumusta po ang Hong Kong ngayon? Marami pa bang mga nagpupunta sa Hong Kong Disneyland? Di ba? Marami pa bang mga nagtutungo dyan ngayon? Francis Anthony Gador ng Antipolo. Nakikinig po, Dr. Love. Kakarating lang po. Galing sa Antipolo Cathedral dahil sa ikalawang araw na po ng simbang gabi. Ikalawang anticipated mass na niyan. Okay. Angelita Banato ng Pateros, batiin po natin ang mga taga Metro Davao, si Amadeo Giorgio Gonzalez and Mommy Lorleen Gonzalez. Si Chato Sakluti, buwabati po ng a blessed Monday evening to all of you. Jonah Javier, good evening. Shout out from Ilocos. Norte or South? Ilocos Norte, Ilocos Sur. Jonah Javier, maraming salamat. Marilu Francisco, good evening, Dr. Love. Ang saya ko po nung nabasa niyo po ang message ko nung nakaraan. Thank you po. Pakibati po sanang muli ang mga mahal kong apo. Naku, may apo na si Marilu. Sila James Val, na with honors po kanina, si JC, Jared at Jenny Valu. Salamat po. Ang mga bata ngayon matatalino, no? May mga honors sila, no? Congratulations! Nasa paggabay ng magulang eh. Marilu Francisco, good evening, Dr. Love. Totoo po yung sinabi niyo, Dr. Love. Ako po, lahat ng mga anak ko, professional na, lahat po. Pero gayon pa man, hindi po nawawala ang po at opo kapag may kausap silang matatanda. Hindi lang po yon. Ang isa pa po, ang una ko pong itinuro sa kanila ay ang pagsisimba at pagdarasal. Kaya po ngayong malalaki na sila, bit-bit po nila ang ganong ugali. Salamat po Dr. Love. Good evening po sa lahat and Merry Christmas. Totoo po yan. Kapag ang mga anak natin ay lumaki na walang takot sa Diyos at walang kinikilalang Diyos, kung ang pinagtutuunan lang ng pansin yung mga nangyayari sa buhay natin dito, wala ng pag-asa, wala ng pag-ibig sa Diyos, walang pag-ibig sa kapwa, puro kawalang hiyaan. At yan ay nakukuha ng mga bata kung ang mga magulang ay wala ring Diyos sa kanilang puso at isipan. Tingnan nyo yung mga magulang na hindi nagsisimba, hindi nagdarasal. Lahat na lamang ng pagmumura, madidinig mo sa bibig ng mga yan. Parang presidente ng Pilipinas. Ganon. 10:21 ng gabi at sapagkat batiin natin humahabol si Blanca Manaba. Good evening, Dr. Love. Pag-greet po ang sister ko and family, si Lenny Miliena, na nasa Springville, California. Send ko po ito sa kanya para mapanood niya. Salamat po. Watching from Antipolo City. Buhat kay Blanca Manaba. Yan. Magandang gabi kay Lenny Miliena at ang kanyang pamilya sa Springville, California. Lunes ngayon, bigyan daan natin ang isa sa ating mga kaibigan na spoken word artist na napakalayo na ng narating at katatapos pa lamang po niya na mag-launch ng kanyang, I think, ikalawang aklat, kung hindi ako nagkakamali. At napakaganda nitong aklat na ito, napakamura din. Mamaya babanggitin niya kung saan maaari bumili. Let's all welcome our spoken word artist, Lance Abellion. Lance, magandang gabi.
Yes po, isa pong magandang gabi po sa Brother June at sa atin po mga listeners tonight. Thank you very much. Mukhang giniginaw ka na, ha? Well, actually po, medyo malamig na nga po ang simoy ng hangin. And Opo, getting totoo ready po for the, yan. getting ready for the anticipated mass, is that right? Or tapos na yung anticipated mass. Mamaya naman yung Opo. misa. Oo. Actually po, nung kanina pong madaling araw, speaking po of simbang gabi, nakapag-surf po ako sa Misa de Gallia po kanina. That's very Madaling nice. araw. Very Ayun, good. so- Ano ang inihanda mo ngayon, Lance, na pyesa sa ating programa? Okay, so yaman na rin lamang po na ang paligid po ay kumukuti-kutitap ngayon, ngayong Kapaskuhan, ay isang tula po na may kinalaman sa pagiging ilaw sa iba at nabuo po ang tulang ito habang ako po ay naglalakad habang pinagmamasdan po ang mga Christmas lights sa kalsada. Wow. So, ang pamagat po ng tulang ito ay isang gabi sa mga ilaw sa kalsada. Isang gabi, tumambad sa mga mata ang nagkikislapang mga ilaw pamasko. Kumukuti-kutitap na parabang tanda ng pagsisimula nilang magbigay tanglaw. Sa pagpanaw ng dilim ay dahan-dahang nasisilayan ang kanilang pagbukas sa bawat lansangang nababaybay ng aking mga paa. Hudyat na ang gabi ay paparating na sa aking kandungan. Pinupukaw ang mga mata sa ipinapamana silang tingkad at kulay. Hinihikayat akong masdan sila na kung gaanong liwanag ang kaya nilang ibigay sa akin na nahuhumaling sa kanila. Naisip ko na katulad kaya nila na sa lahat ng oras ay kayang ipamalas ang taglay nilang liwanag at kinang sa kabila ng unti-unting pagkapunti ay kaya ba nilang laging magbigay ng na minsan para bang tayo rin na sa kabila ng kinang na ating taglay ay unti-unting namamatay ang ating kislap na nag-uugat sa pagdududa sa sariling kakayahang tumingkad sa pagdaong ng sarili nating kadiliman. Sariling kadiliman na bunga ng mga bakas ng ating nakaraan, mga bagay na minsang nagawang makaligtaan dala ng pagkaligaw at pagiging lagalag. Mga pagkakataong marahil hindi batid ang ating saysay at halaga sa mundong ating ginagalawan. Subalit minsan, sa bingit ng kadiliman, doon mas nasisilayan ang katotohanan ng may paghilom. May paglakas sa pagbatid ng sariling kakayahan. May paglimot sa alaala ng nagdaan na katulad ng mga ilaw na natanaw minsan isang gabi. Kung napupundi ang sariling kislap, ay matutuhang ipaubaya sa tadhana at sa may likha at sa mga taong handang yumakad sa atin na piliing kapitan ng pag-ibig na handang sumagip sa ating kakulangan. Na matuto tayong laging tumanaw sa liwanag sa Kanya, na upang ating mabatid ang layo pa at kaya pa nating mapuntahan, na ating mabatid na hindi tayo nilikha't isinilang ng walang dahilan. Maraming salamat po. Wow, talaga naman. Ano yan, ha? Naglalakad lang siya sa kalsada. Nakakita siya ng mga kumukuti-kutitap na ilaw. Yes po. Nakagada na. And yes po, kapag po minsan po kasi parang minsan po sa dami po ng problema natin, especially po ngayong Kapaskuhan, I'm sure may mga mangilan-ngilan po sa atin ay hindi masaya ngayong Pasko. Pero ang tulang ito ay isang assurance na sa bingit ng dilim na nararanasan natin sa buhay natin, may liwanag tayong pwedeng puntahan. At yun ay ang liwanag ng Diyos na pwede nating kapihat yan kahit pwede nating kapitan anumang oras at anumang araw. So, Meron mga tao na mong problema pag ganitong Pasko, kagaya ko. Kasi ang bigat ng kalooban ko yung nagbigay ng Christmas bonus. Hindi ko alam kung paano ubusin yan. Kailangan ba ubusin ko yan? O pwedeng ipamigay sa mga kaibigan? Ano bang dapat doon? well, actually po, hindi ko po masasagot yan. Pero kung nasa sayo pa rin po talaga ang desisyon. Kung ito lang po yun, kung ano po siguro ang mas mahalaga at mas matimbang at mas makapagpapaligaya po sa atin, gawin natin. Na kumbaga, yung gagawin natin, hindi siya labag sa loob natin. Kasi po parang kapag nagbibigay ka po sa ibang tao, parang, dapat may kapalit yan. Dapat may ganun-ganun yan. Hindi dapat. Ako, pamimigay ko talaga yan. Papipilahin ko mamaya sina Aaron dito, sina Jen, yan, si Mike. Pwede Oak. pwede po humirit po. Baka pwede na rin po kung makipila po dyan. Sarado ng gate.
Yun nga po, sayang po. Kahit po Gcash, kahit po, Wala ka Gcash number. na lang po siguro po. Gcash na lang po. Eh, Gcash bibili po. na lang kita ng puto bumbong. Ayun po, masarap din po yan na may kasama pong kape. Na Oo, parako, di ba? masarap Yan. O kaya tsaa. Well, Yan, anyway. opo, Thanks yan. a lot, Lance. Sinong babatiin mo bago tayo maghiwalay? Yes po, syempre, binabati ko po si John Javier. Si John Javier po ang aking pinsan na nanonood po. Syempre po si Mommy Edna Abelion, ang aking mga kapatid po sa Laya, Philippines ng magandang gabi. By the way po, nabanggit niyo po ang aking bagong libro, no? So mabibili niyo pa rin po. Available pa rin po ang aking libro na ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang for only 175 pesos plus may kasamang shipping fee. Pwede niyo po akong kontakin directly. So, sa aking Facebook account, so Lance Abelion, search niyo lang po ako doon, madali po akong makita doon. Okay. So, It's a ayun po, beautiful syempre book, po- ha? It's a beautiful book. Nabasa ko na po yan. Ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang, kundi yan ay mga lugar din na pinaglulugaran sa iba't ibang lugar. Yan. Di ba? Oo. Ayun. Opo, ayun. So, syempre po, binabati ko po si Sir JC Calasitas at si Miss Sugar. Pinapa-shoutout po ni Sir JC si Miss Sugar Ay, daw. ng magandang talaga? gabi. Wow. Opo. Sugar. At syempre po, Oo. Hanapin mo si JC Calasica sa Facebook. Opo, so yan. So, Sir JC, siguro po masaya ka na ngayon. At syempre po, binabati ko po si Aling Lourdes po ng San Fernando Yun. La Union. Magandang Yun. gabi po sa iyo. Yun. At maligayang Pasko po sa iyo. Thank you very much. Maraming salamat, Lance. And Merry Christmas to you, my friend. Maligayang Pasko po. Maligayang Pasko. Thank you. Si Lance Abelion, ang atin pong spoken word artist. Ihabol natin to, ho. Wabati lamang ng magandang gabi ang isa sa ating mga doctor lovers, si Julieta Sugitan, Albert Galoy. Si Cruz Ligaya, sabi niya, Ligaya Cruz, good evening, Brother June. Wala po akong data kaya sa radyo po nakatutok. Nag-message na lang po para magpabati. Always listening. Teresa ng Project 8 Quezon City. Si Weng Manrique ay bumabati din po ng magandang gabi, as well as Randall Pisigan. Pacheck lang po ng attendance from Bermuda Islands. Ba't lagi ko naisip yung Bermuda Hotel? Just sa Show Boulevard. Pabati po ng motel yun, hindi hotel. O Bermuda Motel. Pabati, baka sabihin ng tao, sponsor ko yan. Pabati po sa aking wife, si May Barako. At ang mga anak ko po, sina Rajan at Justin Pesigan. Maraming salamat. Okay, pagbabalik ko natin, pagpapatuloy ng Dr. Love hanggang alas 11:30. It is now 10:30. 10:35 is our time. Ihabol lamang po natin ang mga pagbati na ito bago natin tunghayan ang liham kasaysayan na padala ni Sayang ng Marinduque. Yan. Si Del Wen ay buwabati ng magandang gabi sa lahat ng mga doctor lovers. Lagi daw po siya nakikinig simula na nagkaroon siya ng Channel 19. Lagi na siya nakatutok sa programa. Maraming salamat, Del. And looking forward na magkita tayo at magkakilala tayo ng personal one of these days. Maraming salamat din sa aking kumaring Zenny Dayang Hirang na kasama natin kagabi sa meeting ng officers ng Dr. Love Pilgrims dahil meron tayong binabalangkas na isang proyekto. So, maraming salamat. Si Zenny Dayang Hirang ay isa sa mga treasurers ng ating samahan. Maraming salamat din kay Lorna Gonzalez ng Santo Niño de la Providencia, Chato Saclupi ng Novaliches, si Madam Alice Kawachi and Tito George Kawachi. Batiin din natin si Gigi Alindogan, magandang gabi ho, and happy listening. And of course, ang kaibigan natin si Mina Ferrer na nagpadala sa akin ng lechon belly. Ang sarap ng lechon belly. Sas Ginoo. Ano yun? Meron tayo? Bakit? Meron talaga? Wow. Okay. Maraming salamat. Makakatikim kami ng lechon ngayon. Tikman natin kung masarap ang sauce. Kahit walang kanin.
Hindi naman ako kumakain ng kanin ngayon. Nagbabawas ako ng timbang. Kaya pwedeng lechon na lang. Tess Magno, maraming salamat po sa inyo. Dr. Love, pakibati po ang aking boss, si Mr. Noel Gonzalez. Birthday niya po ngayon. Ang pagbati buhat kay Ate Tech. Ate Tech. Yan, Magno. Yan. And Lina Ho is watching from Plaridel, Bulacan. Shari Picho ng Seattle, Washington. Jerry, good evening and happy listening. Ambo Estrella, magandang gabi po ng Paranaque. Alani Hungko ng Kuwait. Lori Feria Flores ng Pasay. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Sina Riza Templado at Tiek Lopena ay baka tulog na ho ngayon dahil a-attend ng Misa de Gallo mamayang madaling araw. Yan, Julieta Sugitan, Rosita Tablang, Rosie Estreja. Sabi ni Rosie, good evening, Dr. Love. How great your voice is. Very lovely. Malamig at malambing. More success this coming year, 2025. Salamat po. Margarita Guevara and Mercedes Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Kailangan magkita tayo, maybe baka after Christmas na, no? After Christmas na siguro, para hindi masyadong siksikan sa karsada. Grabe. Pagbabalik po natin, ating tutunghayan ang liham kasaysayan na padala ni Sayang ng Marinduque. Oras, alas 10:39. 19 na minuto bago po mag-alas 11 ng gabi, atin pong tutunghayan ng liham kasaysayan na itatampok natin ngayong gabi. At kung sakali po na meron kayong magandang kasaysayan, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating programa. Or maaari kayo magkomento sa inyong madidinig na kasaysayan ng buhay ng isa sa ating mga tagapakinig. Pwede yun yung ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating programa sa Dr. Love Messenger ng Facebook page ng Dr. Love. Kasama po ang inyong pangalan at ang inyong contact number. Ganon din po sa mga nais mag-live counseling, pwede pong tumawag sa ating programa. Ang ating mga hotlines ay 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating tampok na liham kasaysayan sa programang Dr. Love Radio Show. Good evening, Dr. Love. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan at sa mga listeners po ninyo. Ako po si Sayang, taga Marinduque, pero kasalukuyan pong nandito sa Maynila. Rumerenta po dito dahil narito ang trabaho ko. 28 years old po ako at single. Bagong listener niyo po ako, Dr. Love. Nung nakaraang buwan lang po, natuwa nga po ako na mayroon pong gaya ng inyong programa na hindi lang po problema sa pag-ibig ang pinapayuhan. Dr. Love, hindi po gaya ng iba na na-excite sa papalapit na Pasko. Ako naman po ay nalulungkot. Naisip ko nga na mabuti pang ibang araw o buwan malaya akong umuwi sa amin at makasamang pamilya, hindi gaya ng magpapasko. Hindi pwede. Ang dahilan po nito, Dr. Love, ayaw ng pamilya kong umuwi ako tuwing Pasko dahil po maraming family reunion at gatherings. Mukha tuloy ampun ako, pero hindi po, Dr. Love. Anak naman po ako ng nanay at ng tatay ko. Tunay na mga kapatid din po ng 6 kong kapatid. Ang mga kapatid ko po ay 4 na lalaki at kaming 2 babae na kambal. Ang kambal ko po ay si Ligaya. Dr. Love, ang dahilan kung bakit ipinagbabawal akong umuwi tuwing ganitong okasyon dahil ayaw nilang mapahiya sila sa ibang mga kamag-anak namin at ibang mga bisita nila. In short, ayaw nilang makita ako
ng mga bisita nila. Hindi man nila sabihin, Dr. Love, malinaw naman po na dahil nahihiya sila. Nahihiya silang ipakita na mayroon silang member ng family na may kapansanan. Ako po pala, Dr. Love, ay isang PWD. Kalahati lang po ang isang paa ko. Ganon din po ang mga kamay ko. Wala po akong mga daliri at medyo may problema po sa aking mukha. Inborn po ito, Dr. Love. Pupusta nga po ako. Ang kambal ko, never sinabing may kambal siya. Doon nga po mismong sa bibig ng kambal ko nagmula na huwag akong uuwi sa bahay nung ikakasal na siya. Baka raw po kasi matakot ang asawa niya pag nakita niya na may kapansanan ako. Baka mamaya matakot pa raw ang asawa niya na baka magkaroon ng posibilidad na magkaroon sila ng anak na gaya ko. Dr. Love, sobrang nakalulungkot po. Habang sinusulat ko itong sulat na ito, hindi ko maiwasang maiyak. Kasi Dr. Love, hindi ko naman po kasalanan na ganito ako ipinanganak. Pero bakit po parang kasalanan ko? Dr. Love, sobrang nakalulungkot po itong sitwasyon ng buhay ko. Kung tutuusin, ang pakikitungo nila ang dahilan kung bakit sumugal akong lumuwas dito sa Maynila. Kasama ng mga kaibigan ko dahil sawang-sawa na po ako na palagi na lang nila akong itinatago tuwing may pupunta sa bahay namin. Hindi ko nga po malilimot, Dr. Love, mayroon silang naging bisita nung 9 years old pa lamang po ako. At dahil hindi po inaasahan, nabigla sila. Si tatay, itinago ko na sa cabinet naming kahoy at hindi ko malilimot yun, Dr. Love. Nakatatak po yun sa isip ko. Isa pa po sa dahilan bakit pinilit kong makapag-work dito sa Maynila, parang may mapatunayan po ako sa kanila na kaya naman akong tanggapin ng ibang tao at kaya ko rin naman pong mamuhay ng normal. Oo, mayroong mga mangilan-ngilan na mapanghusga at mapangasar pero hindi ko po pinapansin at hindi po ako nagpapa-afekto. Diyos ko naman, Dr. Love, paano po ako masasaktan sa pangungutya ng iba? Mismong pamilya ko nga po, hindi ako masikmurang kasama. Ganun pa man, hindi po ako nagtatanim ng galit, lalo't sa mga magulang ko. Magulang ko pa rin naman po sila at malaki ang pasasalamat ko na sa kanila, sa kabila ng itsura at kapansanan ko, pinagbigyan nila akong mabuhay sa mundo. Kaya nga lamang po, panay sakit sa damdamin ng nararamdaman ko. Dr. Love, sana po ang lahat sa inyo dyan ay masaya ngayong papalapit na Pasko. Pabati na lamang po ako para kahit papaano ay mapawi ang aking lungkot. Tanong ko rin, Dr. Love, ano po sa tingin ninyo ang pwede kong gawin ngayong Pasko? Tingin niyo po ba magagalit at palalayasin ako kung sakaling this time ay suwain ko sila at sorpresahing umuwi sa amin sa Marinduque? Maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Saludo po ako sa programang ito. Gumagalang, Sayang ng Marinduque. Ang ating nadinig na awitin, O Come All Ye Faithful, inawit po ng The Four Aces, 9 minuto bago mag-alas 11 ng gabi, habang ang buong staff namin ay nanginginain ng 36 na lechon, courtesy of Julius and Tintin. Tama na, kawawa naman yung baboy. In fairness, masarap naman yung lechon niya. Thank you. Bago natin balikan yung kasaysayan ni Sayang,
Maraming salamat muna kay Maria Susana Borton Shine na bumabati ng magandang gabi. Dr. Love, sa wakas po, nakita na po kita live. Pakibati po ang asawa ko, si Alan, na nakikinig din po sa inyo pag 9:30 na po. Inaabangan ka na po sa radyo. Thank you, Alan. Thank you very much. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Maria Susana Borton Shine, gandang pangalan, tsaka si Alan. And Elvira Cabahog, na buwabati sa lahat ng mga Dr. Lovers natin. Salamat po. 8 minutes before 11 o'clock. Kung sakaling meron po kayong reaksyon sa liham kasaysayan ay tinatampok natin ngayong gabi buhat kay Sayang ng Marinduque. Balikan natin ang kanyang liham kasaysayan. Meron siyang mga kapatid, buhay pang kanyang mga magulang na nasa Marinduque at ngayon ay nandito siya sa Maynila at namamasukan. Rumerenta siya ng bahay. Nagtatrabaho siya rito at 28 years old siya. Karamihan sa atin ay excited dahil palapit ang Pasko. Kapag Pasko ay maraming mga family reunions, reunion ng clans, di ba? Pag Pasko ay maraming celebration and we always look forward to it. May mga raffle ng mga prizes, exchange gifts ng magkakamag-anak. And these are some of the Filipino traditions and cultures na hanggang sa ngayon ay we look forward to. Kaya nga po, kapag panahon ng Kapaskuhan, napakaraming traffic dahil marami ang mga umuwi ng probinsya para po makasama ang mga mahal nila sa buhay. Well, siguro para sa atin na normal ang pangangatawan, excited tayong umuwi sa probinsya para umattend sa mga reunion. Pero para kay Sayang, nakapanghihinayang, sayang dahil meron siyang kapansanan, hindi kumpleto ang kanyang katawan. Kalahati lang ng paan niya, kalahati ang kamay, walang daliri, at medyo hindi ayos ang kaanyuan niya. Di ko alam kung paano matatanggap ang lohika ng mga magulang nitong si Sayang na mas makabubuti pa raw at mas gusto pa nila. They would prefer that Sayang would stay here in Manila at wag nang umuwi sa probinsya sa Kapaskuhan. Dahil ito isang ahin lamang po kay Sayang ho. Nahihiya sila na makita si Sayang ng kanilang mga kamag-anak at ng kanilang mga kaibigan dahilan sa kanyang kapansanang pisikal. Di ko alam, totoo ba na may mga magulang na ikahihiya ang tunay na anak? Well, nung unang panahon, if I remember it right, meron kaming isang santo sa Dominican congregation, Dominican order, sa order of preachers. Meron kaming isang santo na ang pangalan ay saint na siya ngayon, no? Saint Margaret of Costello sa Italia. Si Saint Margaret ay anak ng mag-asawa na prominente, may posisyon sa lipunan, mayaman, iginagalang, at matagal silang hindi nagkaanak. At nang magkaanak sila ay isinilang itong batang si Margaret of Costello na bulag, kuba, unano, at pilay. So, hindi maipagmalaki ng mga magulang
ni Margaret ang kanyang kaayusan kaya itinapon siya sa basura. Hindi siya kinilala ng mga magulang niya. At may isang pare na nakakita sa kanya at pinalaki siya, kinupkup siya ng isang pare. At naging santo itong si Margaret of Costello. Parang parallel sa storya ng kasaysayan ni Sayang na yung kanyang mga magulang mismo ay kung paniwalaan pero totoo na may ganitong mga magulang. Can you imagine? May kakambal kasi itong si Sayang at yung kanyang kakambal ay mag-aasawa na. Babae yung kanyang kakambal, si Ligaya. Pero ayaw ni Ligaya na makilala si Sayang ng kanyang mapapangasawa dahilan sa baka matakot yung kanyang mapapangasawa at baka isipin na siya ay magkaroon ng anak na katulad nitong si Sayang na kakambal ng kanyang mapapangasawa. Kaya mas minamabuti pa nila na si Sayang ay huwag nang magpakita at siguro magpadalan lamang ng pera sa kanya. Nakalulungkot, hindi po ba? Ang tanong ni Sayang, ano ang pupwede niyang gawin? Nais kong ilahad sa inyo sa mga nakadinig ng kasaysayan ni Sayang na maaari po kayong magpadala ng inyong opinyon, pwede kayong mag-text sa ating programa or tumawag sa ating programa para mabasa po namin ang inyong opinyon bago ko po ibigay ang aking opinyon sa liham kasaysayan ni Sayang. Ano ang inyong masasabi sa kanyang kasaysayan na ayaw siyang pauwiin ng kanyang mga magulang at kapatid sa probinsya ngayong Pasko kaya hindi na siya excited na umuwi at hindi na siya excited sa Pasko sapagkat ikinahiya ng kanyang mga magulang at kanyang kapatid ang kanyang kaanyuan sapagkat mayroon siyang inborn na defect. Ang kanyang mga paa ay hindi kompleto, ang kanyang kamay ay walang daliri, ang kanyang mukha ay may kapansanan din at hindi masyadong kagandahan. Kaya dito na lamang siya sa Maynila at hinihintay na lamang siguro ang kanyang mga padalang pera doon sa kanilang pamilya. Nakalulungkot dito, pati ang kanyang mga magulang ay ayaw siyang makita at mas makabubuti raw na dito na lamang sa Maynila magpasko katulad ng mga nagdaang panahon si Sayang sapagkat nakahiya na makita ng tao ang kanyang kaanyuan. Ano ang masasabi niyo sa kasaysayan ni Sayang? Maaari kayo magpadala ng inyong komento o mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at ng inyong contact number or maaari po kayong tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Babalik ang palatuntunang Dr. Love Radio Show ganap ng alas 11 ng gabi. Dinig dito ni Barbara Streisand at ang awiting People, pansamantala tayo po ay magpapaalam na. At sana po ay naging makabuluhan at makulay ang 2 oras ng ating pagsasama. Muli pong babalik ang programang Dr. Love Radio Show bukas ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi. Sa ngalan po ng buong production staff na nagtututpik na ngayon matapos manginain ng isang buong lechon. At sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, Operations Manager Cherry Baile, ang ating mga producers, Jenjen Morales at Mike Santillan, ang ating direktor, si Direk Sheikh Mamaril, at ang ating studio tech, Rome Ortigas, PA and avid operator, Jairian Manipon, at ang ating TOC, Switcher, Weng Carpio. Ito po si Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat.
Shalom Aleichem.